Good afternoon everyone! Nasaan ka mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat for joining us in another fantastic episode of Zion on Air. At hindi lang sa mga nandito sa Pilipinas, we're also gonna be saying good afternoon to you sa nanonood, even do sa nasa labas ng bansa natin. So good morning, good afternoon, and good evening. And hopefully you are staying well there. Maraming salamat once again for joining us in Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I'm your host today, Jesse Bernales, and let me welcome you into this exciting episode. Now, today is a very special one kasi yung guest natin nga, see, I'm really getting excited, getting ahead of myself, are really good friends like brothers. Not one, but two. So again, meron ako lambing sa ating mga viewers ngayon. So if you can just do the three things that I always ask everyone to do. One, please like today's episode. Yan. Thumbs up, heart, or whatever you want to put it there. As long as you like it, we like you back. If you love it, we love you back even more. So please do that. And also share. So kanina like, love, whatever you want to do. Second will be to share. And third, please tag your friends. Yes, type your friends right there in the comment section. We'll be more than glad to really have you, your friends, everybody else out there in today's episode natin. So alam mo, marami tayong pag-uusapan today. But before we begin, please join me in a quick word of prayer. Heavenly Father, thank you once again, Lord, for giving us wisdom today. Thank you for giving us the gift of technology, Lord, that we can do this, Lord, so we can reach and be an encouragement to other fellow believers, Lord. And for those, Lord, who's listening now that hasn't met you as their Lord and personal Savior, please have that moment, Lord, so that they will be able to follow you and accept you as their personal Lord and Savior. Father, today I pray for our guests and as well as the listeners and for the technology and the safety of everybody so we can walk more faithfully to you. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, wag po kayong maihiya na mag-comments. We want to feel you there. Even we're doing it digitally, we are still one and we are together. Let's get on in today's episode. And God's love is our ultimate foundation in loving others. This love helps us to stand with one another and care for each other. In this episode, our guests, yes, it's plural, not one, but two, will share to us their story of how God's love has made them stronger as brothers and how this love channels to others. Ladies and gentlemen, let's welcome Pastors Norman and Nolan Gatdula of Living Water Baptist Church, Santa Mesa. Magandang hapon sa inyo, brothers. Not one, but two. How are you, Pastor Norman? Good afternoon po sa lahat at kung anumang time zone nandun po kayo, no? So worldwide kung saan man at even sa replay kung mapapanood nyo to, no? So magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Hello po, good afternoon po sa bawat isa. Yun lang. So medyo nalilito ako, di ba? Kasi magkamukha, parehas namang as pogi. So si Pastor Norman, yung nakasalamin. Tapos yung isa na hindi nakasalamin, si Pastor Nolan. Just in case, diba, nalilito silang lahat. So ayan. But anyway, thank you very much, guys, for being here with us. Shoutout muna tayo kasi may mga nag-post na, no? Siyempre, si Franchet, nag-shoutout na as well. Si Jessica also. Parang may napansin ako sa patterns out there. And also, Parang may kampihan eh. Parang may kampihan nangyayari sa So parang Team Pinos, Team PNG, ano? Joke lang yan, ano? But anyway, maraming salamat. So please do watch. Also, shout out natin kay Christian Aguinaldo, Sir Sunny Lim, and also Sir TJ Mabala. So please do that. Share and make this be a blessing to everybody else. You know what? Let's get today's episode running. Let's start with Pastor Norman. Nakikilala natin si Pastor Norman there. But can you share to us your salvation testimony, Pastor Norman? Where did all start? Actually, siguro simulan natin, 'di ba sa sinapupunan magkasama na kami ng aking kapatid, si Pastor Nolan. Pero pati sa spiritual birthday, sabay din kami pinanganak. pati Wow. baptism. Pati baptism, so sabay na sabay, kambal din kaming pinanganak, no. Kumbaga, na born again kami sabay. That was I think 1998 or September. sa totoo lang we don't remember the date anymore kasi we're too young, parang 6 years old if I'm not mistaken. Mga 6 years old kami nung kami nakakilala sa Panginoon. Yung aming
yung pastor's wife yung church na yata namin before sa Cavite, yung pastor's wife doon, during one of our Sunday schools, Sunday school classes, nag-share siya ng salvation, and then nag-share siya ng salvation. We accepted Christ as our personal savior. Tatandaan ko na nasa altar pa tayo noon, no? Pinaluhod niya kami, nag-sinner's prayer kami. Mm. And by faith, no, ay tumanggap kami sa ating Panginoong Jesus. Ayun, yun yung simpleng story ng salvation namin. We don't remember much because tawag nga dito, we're too young, 6 years old, pero clear sa amin yung message ng salvation. And i-add ko lang, no, syempre, lahat ng yan, of course, dahil sa aming Mami Sara, siya talaga yung unang nadala sa church. Kung tatanungin nyo, medyo supernatural yung dating yung nangyari. So, basta napunta siya sa church, invite sa isang Baptist church, and then eventually sinama niya kami mga anak niya, at doon kami nagsimula. Doon nagsimula yung journey namin sa aming Christian life. Oh, wow. So nakakatuwa. Well, thank you very much, PNGs. Let's put it this way, Pastor Norman and Nolan Gatdula. Kaya PNGs yung pangalan nila sa screen natin. Nakakatuwa. So ibig sabihin pala, lalo na yung mga Sunday school teachers, hindi na pupunta sa kawalan. Alam mo yun, di ba? Parang ang daming mga bata and all, kulit, ganyan. And like, look at you guys, di ba? Parang you got saved both, and at the same time, pastors din kayo. Pero gusto kong batiin si Sir Sunny Lim. Kasi na-shoutout natin kanina, he's watching all the way from Kuwait. Pero meron siyang tanong. Okay, may tanong siya. Let me show it here. Kambal po ba kayo? O parang, ba't ba ganyan? So, ano sagot yan? Si Preacher Sunny Lim, ang tawag ko dyan, Katoto, best friend ko yan. Ayan. Yeah. So, nasa Kuwait sila ngayon. Sister Jude. Yeah. Shout out. So, sagutin mo yung tanong, kambal ba daw tayo? Dapat hindi ganyan kung sino ang mas gwapo. Yan dapat yung mga Mamaya natin yan. Kasi bandang huli, para kung ano mangyari, na tayo. Kasi baka naman may dyan. But anyway, shout out din kay Mami Sara, no? And hopefully, Mami Sara and the whole family is doing well. So there you go. So 998, you got saved. Pero ito na, being saved is one, kasi that's what happened there when you were 6 years old. Pero you now, guys, are in the ministry. So, paano naman nangyari yun? Kasi, di ba, some will just be saved, tapos you attend church, you do your ministries and all. But it seems like it's a different story for you guys. So, paano naman nangyari? And where did you get that calling to be pastors? Before siguro pumunta tayo dun sa mismong calling, gusto ko lang may balikan lang akong thought dun sa salvation testimony namin. Kasi, it's not just any ordinary salvation testimony, pero something that a lot of church kids will relate to. Kasi di ba kapag sa church ka lumaki, bata ka pa lang, napunta ka na ng church, ang dilemma usually ng mga church kids, saved ba talaga ako? May mga doubts about their salvation. Hindi naman ako nagyayabang or hindi kami nagyayabang. Never kami nagka-doubt sa salvation namin growing up. Kasi very clear sa amin yung message ng salvation. Pero kung may lesson man makukuha doon, na yun nga po, si Pastor Nolan, nagbi-ministry ngayon sa children ministry, tapos ako na-involved sa youth ministry, something that I can take from our experiences, kahit 6 years old, pwedeng ma-save. Usually kasi di ba yung mga 5 years old, 6 years old, Right. parang natin, baka hindi pa na naiintindihan or what. Ang gagawin lang talaga ng mga Sunday school teachers, mga children ministry leaders, talagang mag-share lang ng word of God sa mga bata, because you don't know, these children can understand already the simple message of salvation. Like what we experience, no? Like kung anong nangyari po sa amin. 6 years old, clear na yung message of salvation. Tapos, although growing up, isa sa mga naiisip ko, ako personally, pag nakakarinig ako ng mga salvation stories, no? Siguro maka-relate yung napakaraming mga church kids. Isa sa mga, daw kasi, proof na ligtas ka ay may changes sa buhay mo. That's right. Pero bilang bata, iisipin mo, ano mga naging changes sa buhay ko? Kasi Exactly. bata naman ako, katulad, makulit, whatever, no? So, hindi ko alam kung anong talagang binago ng Panginoon sa akin, kasi bata naman ako nung naligtas ako. And yan yung magiging, kung may anak po kayo na dinadala nyo sa church, isa yan sa magiging katanungan ng mga anak nyo growing up in a Baptist church. Na anong naging changes sa akin, and pwede magbigay ng doubt sa kanya
sa salvation. Ako, nung nagkaroon ako ng ganung tanong, nag-pray ako sa Panginoon. Ang pinakita sa akin ng Panginoon ay hindi kung ano yung nagbago sa akin kasi bata nga eh. Maybe That's meron, right. hindi na natin makikita. Pero ang pinakita sa akin ng Panginoon, yung alam kong pinapalo ako ng Panginoon pag may mali akong ginagawa. Ramdam mo yung conviction ng banal na spirito, ramdam mo yung leading ng Panginoon, yung increasing awareness mo about sa kung anong kasalanan at anong hindi, yung takot mo sa Diyos. Yun yung mga nagpapatunay na, di ba, anak tayo ng Diyos. Lalo na yung kapag pinapalo tayo pag may mga mali tayong nagagawa. Kasi yun yung right. proof. Meron tayong Ama sa langit. So, yun. Ako, I remember sa mga testimonies, no? Pag may mga, Yeah. sa church, pag may mga testimonies na sinasabi na dati silang drug addict, tas Exactly. mga mamamatay tao sila. Inisip ko, tayo kung kaya pumatay ng tao or kaya maging drug addict, may babaguhin kaya sa akin. Parang ganun yung mga thoughts, di ba? That's right. Minsan mag-iisip ka o talagang save ka. Dahil very young, at that age, kami ni kapatid. Yeah. Tsaka na, siguro, baka may makarelate sa amin. Kambal, minsan gayahan kayo di ba? Sa mga nangyayari, di ba? I remember nung nasa high school kami, kung anong gagawin niya, gagawin ko din, di ba? Actually, pag sinasabi nga ni Mami at Daddy kung maghihiwalay daw sila, ayun daw ako sasama. Kay Mami o kay Daddy, sabi ko kay kapatid ako sasama. Hindi naman hiwalay po yung parents namin, pero kay kapatid pa rin talaga ako sumama. Hanggang college yan, sa magtrabaho, kay kapatid ako sumama. Yeah. At siguro baka may makarelate sa amin, nakambal din, nakakaisip sila, kumbaga, at a young age, na-save sila, lumakas sila sa church, and then eventually, yung bang nag-backslide, no? Baka na-feeling na yun na nalayo sila sa Panginoon. Ito mga, ano tawag ito, benefit na may kakambal ka, laging mayroong nila pabalik sa Panginoon. Yun yung ginawa namin sa isa't isa, naghilahan kami sa pabalik sa Panginoon. Yun. Pero ang galing na nangyari kasi if you think about it, guys, it's great to have one like a spiritual accountability partner, and how great or cool it is na sarili mo pang kapatid, di ba, ang nangyari in how you shared it to us, guys. Biro mo saan ka makakita? Kambal na, parehas pogi, kasi I'm seeing on the comment section, parang there's Team Pinos, there's Team PNG. Sana hindi na kami binobola, no? Hindi na mamili. To me, parang parehas lang. Control-C, Control-V, copy-paste, di ba? But it's to me, it's the same. But at the same time, it also shows na amazing how the Lord works. Kambal, and at the same time, both became pastors, and I'm sure how the blessings there was. Now, how was that? Let me go circle back to that question. You guys grew up in a Christian family, in a Christian environment. You got saved. That is a blessing in itself. But being called as a pastor is different. Paano naman yun? How did that happen for both of you? Let's start maybe to PNG. Actually, simulan natin siya nung mga bata pa kami. Ang tawag sa amin sa school, little pastors. Dahil ang ginagawa namin, after ng class, yung mga wala pang sundo ng classmate namin, may dala kami mga flashcards. Romans Road or John's Road yun. Sineshare namin ng salvation. Galing. So nakikita yun ng principal, nakikita yun ng administrator, ng mga teachers. Kaya ang tawag sa amin little pastors. And then I remember, one of our recognition days, nagkumanta kami, pinakanta kami. Tapos ang kinanta namin is yung song namin sa junior choir that time. So kaya ang tawag sa amin ng principal, little pastors. Si Pastor Nolan, si kapatid, ano siya, parang okay sa kanya. Okay kung maging pastor. Parang ganun yung ano niya. Ako lagi uma-acting na pastor sa mga... pastor ang gusto ko. Ganun ang ano niya. Pag uma-acting, pastor siya sa mga presentations ng bata. Yun. Ako naman, ayoko maging pastor. Gusto ko maging doktor, journalist, lawyer. Yun yung mga gusto kong mga maging malating ko eventually. So, in short, siya okay sa kanya. Ako talaga, kumbaga may aversion ba yung tawag doon, or talagang lalayuan ko talaga yung idea ng pagpapastor. Hindi mangyayari yan. Although bata pa lang ako, basta nababanggit na, baka tatawagin ka magpastor, kinakabahan ako may kaba. Siguro kahit sino naman, no, kapag sinabing baka tawagin ka ng Panginoon, no, may somehow may nararamdaman. For example, ikaw, Preacher Jesse, yan. Pag tinawag ko ng Panginoon,
Sample lang naman. Do you feel the, yung nervous, yung Parang si yung ate, kaba, or parang si si Ate Ate Lian. Lian ang kinakaba? Anyway, moving back to you guys, di ba? Napunta na natin yung show. Going back to us. So ayun, growing up, yung parents ko rin kasi faithful members sila, so talagang active din sa ministry, sa soul winning. Even my dad was a Bible school student. So Wow. talagang ibig sabihin, we were trained in the way of the Lord talaga. Kaya naman, sabi naman sa Bible, sa Proverbs chapter 22 verse 6, no, train up a child in the way that he should go, and when he grows old, he will not depart from it. I think yun yung nangyari sa amin. At first, wala pa kaming idea na about kung anong calling sa amin ng Panginoon. All we wanted was to finish our school, di ba? Get a job, tapos makatulong sa family, makatulong sa church. Yun lang naman yung gusto namin talaga, desire. Pero to be honest, dumating sa point na nagkaroon kami ng backsliding, particularly yung family, ako lalo, nagkaroon ako ng backsliding. We went to another church, like ibang samahan siya. And then after a year na nag-attend kami doon, na-discover ko na iba yung doctrine nila. And then I decided to go back to a Baptist church, at doon namin na-encounter yung Living Water Baptist Church, no? Nung, I think, second year college. At very thankful po ako sa Panginoon kasi dinala niya kami sa Living Water Baptist Church, kung saan nandun ang ating Bishop Freddy De Vega. Kaya shout out sa ating Bishop Freddy De Vega. Very thankful po kami na allow kami sa ganitong capacity. That's right. Ayun po, bago pa lang po si Bishop noon sa church, sa Living Water, at ayun nga, marami kami natutunan sa kanya. Pero hindi pa rin, ganun pa rin, backslider pa rin. Siguro alam naman to ng mga taga Living Water, may mga times na pupunta ako sa church, may hangover ako, ganyan. Wow! Perfect example, ah. Ganun yung life ko. Tapos, ganun din yung kapatid ko. Wala naman akong hangover. Wala siyang hangover. Hindi siya umiinom. Pero hindi ako active. Oh, Actually, nung time na bumabalik na si kapatid sa Lord, parang gusto niya kasama niya ako mag-special number. Ayoko talaga. Kasi parang nagkaroon ng impact sa amin. Impact, parang kami mga taga Zimbabwe, no? Yung Simba uwi. Ganun yung idea. So, funny yun. Simba uwi. Pastor, di ba? Pastor things. Anyway, si kapatid, mahirap siyang hatakin sa church that time. Kasi nga, na kami, naglamlam na yung love namin for the ministry. Although, yun yung kinalakihan namin. For example, pag Wednesday, ako kaya ko umattend mag-isa. Kahit Wednesday prayer meeting. That's right. Kapag di niya ako kasama, di siya attend. Kailangan kasama ako para pag umattend siya. Kasi parang nagsimula siya introvert sa church. Ako naman, shout out sa lahat ng mga introverts na youth namin. Introvert po talaga ako. Hindi siya mas social person. Ako naman social butterfly siguro ko, kaya gano'n. Okay. Lahat na nakakausap ko, gano'n. Oo nga. So anyway, dumating sa point na tinatagpo ako ng Lord sa isang camp, kahit ayoko umattend doon, pero napilit lang ako na umattend. At because of that, nagkaroon ako ng revival. Recently nga, nag-iiyakan kami ni Bishop kasi na-reminisce namin yung moment na yon. May sakit si Bishop noon, pero because of the strong conviction of the Holy Spirit, gusto kong mag-confess. Wala naman tayong confession talaga na so parang, di ba, sa ibang religion, pero sabi naman, confess your faults to one another. So, nandun yung strong conviction ko na I wanted to come clean, di ba, parang ganon. Kahit may sakit si Bishop that time sa camp na yon, hindi siya nakakapag-speak noon, nasa kwarto lang siya. I needed to go there and talk to my pastor, na dati hindi ko naman tinuturing na pastor, basta umattend lang ako ng church, pero that moment, that's my pastor and I have to talk to him because he can help. So, pumasok ko dun sa kwarto, pinalawa ko ni Ma'am Maris, kahit walang pumapasok, any pastor, walang pumapasok, ang taas ng lagnat ni Bishop that time. At yun yung moment na
pagbukas ng mata ni Bishop, kasi tulog lang siya eh. Nasa couch pa nga siya noon. Pulang-pula siya noon kasi alam mo si Bishop. Nilalagnat, yeah. Si Bishop tisoy eh. So, kapag may lagnat, sobrang pula niya, and then paggising niya or pagmulat ng mata niya, nakita niya ako, umiyak na ako agad. At sabi ko, ito po yung mga ginagawa ko, ito yung buhay ko, ganyan. I want to go back to the Lord. So, ang sabi niya, sige, let's pray. Nag-pray lang kami, tapos umalis na ako. Pero iba na yung feeling sa akin. Ang sunod na feeling ko na ay gusto kong puntahan yung kapatid ko kasi alam ko na yung buhay niya ay hindi rin tama. Pero it took a while bago siya nakabalik din sa ministry because I think a year, halos 1 year. Hindi ko alam na nagkakaroon pala siya ng problem na nasa love life, di ba? Yan, gusto natin yan. Sige, okay, game. Reveal to Parang lugi ako dito. Parang lugi ako dito. Pasintabi lang, Frenchet. Pass na. Okay na, kasal naman na siya ni Frenchet eh. Okay na yun. Okay, if you want me to continue this story, please type amen. So, ayun, di ko alam na nasa isang life na pala siya, napasok na pala isang life na hindi pleasing sa Panginoon, particularly sa love life. At I kept on encouraging him. Patid, balik na tayo sa, alam ko ganun yung mga usapan namin, balik na tayo sa Panginoon. Ako naman, sa akin, parang, ano ba? Hindi kami sanay na gano'n mag-usap ni kapatid eh. Like, cringe ako eh. Ano ka ba? Okay naman ako sa Lord. Ganun yung ano ko. Kasi to be honest, nung mga high school kami, nagsimula na yung backsliding ko, pero siya yung laging humahatak sa akin na parang, ano lang siya eh, simple lang yung kapatid ko eh, hindi siya yung madamdamin or whatever. Basta ano lang siya, yung serve, nung lang. Maglilingkod, tuloy-tuloy lang. Matapang siya pagdating sa Bible, matapang siya pagdating sa Word of God. So ako naman, parang ano ba, sorry for the term, nagtampo ko sa Panginoon. Mali po yun, kaya nga nag-backslide. Pero siya yung humatak sa akin. Ang hindi ko akalain, medyo malaki yung influence ko talaga or impact sa aming dalawa. Kasi nung ako'y nag-backslide, tapos napunta kami sa isang ibang group, no? Pati siya, nahatak ko siya sa backsliding. Parang ganun yung nangyari din sa amin. Actually, kasi parang ang laki nga talaga ng influence ko din sa'yo. Kasi kahit sa pag-girlfriend, hindi siya nag-girlfriend, hindi ako nag-girlfriend muna. So, wow! I'm so sorry. Mami, ito na po yung... Siya po talaga naman. Ito yung tinatawag nating time is the truth teller. Pero nung nag-girlfriend ako, nag-girlfriend na rin siya. Kasi takot siya dahil, baka masumbong ko siya eh. Nung nagawa ko na, ayun. Wala na. Hindi na siya magsusumbong. Kaya parang nahata ko yung kapatid ko mismo sa maling, parang Jacob nung naghahatakan. Nahata ko si kapatid sa hindi magandang life, no? Actually, takot ako ngayon kasi baka lumabas yung asawa ko. Baka hatakin ka. Oo, ano masabi mo eh. So anyway, nung na-revive ako, yun din naman yung naging una kong desire, hatakin ko muna yung kapatid ko. Naging strategy ko, dahil yung buong family medyo bumaba yung spiritual life eh, yung spiritual. Ang naging una kong talaga desire, isa-isahin sila. So, yung mom ko, pina-involve ko sa ladies fellowship, ganyan, kahit ayaw na rin nila na sumama, parang gusto nila, attending na lang ng church. And then yung kapatid, si kapatid, napakahirap. Kasi bukod dun sa, hindi ko alam na may problem siya sa love life, sa spiritual life, yung work niya naman demanding, no? Tapos, unang yung board exams, di ba? Board exams. Sa pagiging CPA niya, medyo naging demanding po yun sa time niya. So, board exam, walang time para sa Panginoon. Well, mali po yun ha. Dapat may time pa rin po sa Lord. Tapos, nung nagtatrabaho na siya, wala pa rin siyang time sa Panginoon. Dahil halos na siya tutulog sa work niya bilang accountant. I remember one birthday namin, no? Before yan, siguro, ang maganda nangyari doon, nung time na nagkakaproblema ako sa work, okay, love life, work, sabay-sabay eh. Ang lagi ko nga sinasabi kay kapatid noon, sabi ko sa kanya, parang kang papunta sa exit, palabas yung mga tao, ikaw pinipilit mong pumasok sa exit. Ganun yung feeling ko
nung panahon na yon. Actually, ito na mag-anniversary na eh. Yung feeling na yun. So, birthday namin nun, so March 11, nasa work ako, walang bumabati sa akin sa work kasi nabully ako sa work eh. Like, tinry ko magbasa ng Bible sa work, biglang nagsasalta sa akin yung nambully niya, sinasabi niya na, basa-basa ako ng Bible, mas maganda magbasa ng Harry Potter dyan. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. So, tinatry kong bumalik sa Lord, hindi ko alam kung paano. Yun yung feeling, paano ko babalik sa Lord? Kasi nga, alam ko na kailangan ko magbasa ng Bible, kailangan ko mag-pray. Tinry ko yun, pero parang hindi eh. As in, lalong lumalala yung situation ko sa work, ganun sa love life, yung lumalala yung situation. Until yung night ng birthday namin, March 11, again, walang bumabati sa akin, yung mga close friends lang. Pero yung mga kawork ko, as in, wala, talagang dead na talaga sila. Chinat ako ni kapatid, wala pa atang chat nun. Tinext ako ni kapatid, baba ka kapatid. So, ginawa ko, bumaba ako. Pagdating ko sa baba, nakita ko si kapatid, may dala siyang cake, may dala siyang balloon, kasama niya si Pastor Daniel. Hello, shout out sa iyo, Pastor Daniel. Yung mga kasama nun. Basta may mga kasama akong mga members ng church, mga men, young people. Gusto ko kasing ma-involve si kapatid sa sa ministry ulit. Pero nga malabla ko niya. So, ayoko rin pumayag na magbe-birthday kami, hindi kami magkikita. So, never pa nangyari na nag-birthday kami na hindi kami magkasama. So, that will be the only time na hindi kami magkakasama. So, hindi ako pumayag. So, tinap ko yung ilang mga members sa church at pumunta kami doon, sinurprise namin siya. Even for just parang 10 minutes lang kami nagkita. Nag-ano lang kami, nag-blow lang ng cake, ng candle, tapos sakali nga tayo. Sakali pa na yata. Ganun ka lala yung yung time na yun. Kasama daw sa picture sa Sunny. Kasama daw sa noon. Ano ba nangyari? Ano naging effect after nun, kinuha ko yung cake, kinuha ko yung balloon, akita ko sa office. So nakita nila may cake ako, may balloon. Pero again, dead ma pa rin. They know that it's my birthday. Wow. Dead ma. So that night, nag-contemplate ako, nanalangin ako sa Lord, umiiyak ako sa Lord, na gusto ko nang bumalik sa Panginoon. So, March 11, kinabukasan, nag-tender ako ng resignation. Like, yun agad. So, binigay ko yung resignation ko, sinoli ko, at yung resignation na yon effective immediately. Buti na lang, ito yung biyaya ng Panginoon, yung grace talaga ng Panginoon, mararamdaman mo eh. Kahit na nasa malayo kang far country ka, yung bang malayo ka sa Panginoon, yung talagang kamay ng Panginoon nasa iyo eh. Alam mo ba na yung boss ko, yung pinaka-boss namin doon, yung time na yon, pareho kami ng college. So, San Beda siya. Kaya nung pinasa ko yung resignation ko, directly sa kanya, pinayagan niya akong makaalis, winave niya yung bond ko. Yung bond, Walang matiradan. Sabi niya, as in very clean. Sige, ito yung, pumirma siya, binigay ko sa HR, binalik ko yung laptop ko. Hindi na ako nag-tender ng any 1 month or weeks. Immediately, tinanggap niya yung resignation ko. And then after that, yung saktong-saktong day na resignation ko, sweldo ko nun. Ang ginawa ko nun, bumili akong ice cream. So habang nag-ice cream ako, nag-iisip ako, Lord, babalik na ako sa'yo. So yun, ito yung pinakamatindi. Pagbalik ko ng bahay, Sunday na nito, so ang ginawa ko nun, pinatay ko yung cellphone ko. For 1 month, wala akong cellphone kasi ayokong may ma-receive na messages from anyone dahil baka mamaya, di ba, about work or anything. Basta, nakapatay yung cellphone ko nun. Pagbalik ko ng bahay, Sunday, umatid kami ng church, pauwi, nasa tricycle kami ni Mami Sara. Sabi ni Mami Sara, Badong kasi tawag sa akin ni Mami Sara. So, Badong, magpapa-check up ako, gamit natin yung benefit mo. Hindi ko pa masabi sa kanya kasi Mami, nag-resign na ako. Sabi ko, Mami, nag-resign na kasi ako sa trabaho. Galit na galit sa akin si Mami Sara. Halos ipatapon ako sa Manila. Alam mo, kanino ko tumira? Picture. Wala mo kanino ko tumira picture. Di kapatid. Ay, kapatid ako tumira. So, doon muna ako kapatid. At almost 1 month, I think 2 months ako halos worker sa church.
Doon ako sa church natutulog, sa pulpit ako natutulog, minsan basta kung saan ako natutulog dun. Sumasama ako sa mga Bible studies, tapos kila Pastor John, yung church nila ngayon, yung mission nila doon, nakasama ako for at least ilang weeks, kasama ko sila Teacher Sunny, yan, sila Pastor Wendell, si Pastor Mark J, nakasama ko silang lahat dyan. And then pupunta na ako kay Bishop, nag-reserve ako ng mga, ang tawag ito, nag-reserve ako ng mga drinks doon sa sa mga Presi Bishop. Yan, sila ba mga kasama niya naman? Sila Dean Laos, and tatanda ko sa kanila, sila na-meet eh. Yun, parang sumasama ko kay Bishop sa mga engagements niya. Talagang lahat in-experience ko, parang at least for ilang months, na-experience ko maging worker ng church, gano'n. Ng church, yeah. Ako binigyan ng Lord, unexpectedly, binigyan ako ng Lord ng magandang trabaho, almost, I think, times 3 ng sahod ko noon. Amen. At sakto, wala siyang Saturday and Sunday. Doon nagsimula, na-revive ako. At after that, di na ako nag-look back talaga. Kung ano yung na-experience sa kapatid ko na pagbabalik sa Panginoon, yun na rin yung na-experience ko. Actually, naalala ko yung time na nag-decide na talaga siya magbalik sa Panginoon and he wanted to inform me. Nag-send siya sa akin ng message. Naglalakad ako dyan sa Mendiola kasi naka-dorm. Na-dorm ko yun eh. Tapos tumira mo sa akin dun sa dorm. Tapos naglalakad ako dyan sa Mendiola pa uwi. Sabi niya, kapatid, pauwi ka na ba? Mag-usap tayo. So medyo kinabahan ako. Ano tong niya? Yeah, what about? Yeah. Niya gusto niyang mangyari. Tapos dun sa dorm, nag-confess siya ng mga mali niya na hindi ko alam about him. So hindi natin i-discuss yung dito, syempre. Pero that moment, pwede nun. Pwede, kung gusto niyo, please type amen. Sabi naman nag-amen kanina, bro, eh. Another amen naman po, okay? Sabi sa'yo, lugi ako dito. Hindi, na-appreciate ko yung time na yun kasi here I was, parang maganda na yung lakad ko sa Panginoon. Tapos nagpe-pray ako na makabalik yung mismong kakambal ko no na kasi partner kami talaga nito eh, tandem kami, bata kami, soul winners, tandem kami. Sabi ko nga yung story nga na yung mga classmates namin, sineshare namin, isa kami verse, salitan kami ng verse dun sa Romans Road tsaka sa John's Road. So pagdating ng tracks distribution, partner kami sa music ministry. Nung nag-lead ako yung song leader, siya yung nagpa-piano. So talagang kami, tandem. So ayoko maiwan siya. Sinunod ng Panginoon, ibig sabihin dininig ng Panginoon yung panalangin ko that time nung nag-text na sa akin si kapatid na gusto niyang mag-usap kami at doon siya nag-confess. After doon, nag-pray kami dalawa at sabi ko sa kanya, balik ka na. So doon, yun yung story niya na yung tuloy-tuloy na yon, and praise God, no? Magkasama na ulit kami sa ministry. Sobrang saya po yun. Sobrang saya na pareho kaming ginamit ulit ng Panginoon. So, napakahaba ng sagot namin sa tanong mo na kung paano kami po naging pastor. Parang ang pinakasagot kasi doon, mula sa mga ayaw ko magpastor, siya, ayaw na maging pastor. Nagpagamit lang talaga kami sa ministry, nakinig lang kami sa aming pastor, kung paano kami ginamit sa ministry ay sa turo din. Una, syempre, di ba, sa good foundation na inilagay sa amin na aming pong mga magulang. Tapos, yung mentoring ng aming pong evangelist Freddy De Vega, napaka-importante nun para ma-realize namin kung saan kami nilalagay ng Lord sa ministry na gusto niyang hawakan namin o yung calling na gusto niyang ibigay sa amin. Amen. So nakakatuwa naman yun. So sabi nga ni, the way that I'm hearing it is that lahat ng mga ginagawa natin for the Lord, hindi sayang. Like kanina, when you guys were kids at 6 years old, that's when you knew the Lord as your Savior. Tapos nabanggit ni Pastor Norman sa camp. Di ba, biro mo, ito yung mga usual na parang, okay, camp na naman. But there are lives being touched like yours as well, di ba? Tapos minsan yung mga pa-attend ng church, like si Pastor Nolan, may pinagdadaanan pala, but the Lord's working through his life. And if you think about it, it's really amazing. Tama ka, no? It really brings you to I can't even put a word there, and how the Lord's working in every detail of your life to bring you to where you are now. So kung gusto niyo po malaman yung mga storya po ni Pastor Nolan, please subscribe lang po sa yung episode na yun. Usapan natin. Teacher Jesse. Sa'yo.
Doon natin pag-uusapan yung mga love life, yung mga ganyan. But anyway, it's really great there. Pero okay, let's talk about the family. Has it always been an easy journey for you na magkapatid? Okay? Kasi I never had. Wala man ako kapatid, di ba? Solo kid and all. So shout out to Pastor Bong who's here also is watching us. Pero bilang magkapatid, always ba na, oh, you love each other, ganyan? Or how is it like for you guys? Ako na sasagot muna. And actually, sa magandang training or I think yung in-impart sa amin ng first ng lola namin, si nanay, nasa langit na siya. So, yung lola namin, isa sa pamana niya, yung tawagan namin kapatid. So, yun yung endearment namin. So, kung lumaki kami, kapatid ang tawagan namin. At of course, si mami din, tsaka si mami at si daddy, isa sa mga tinuro nila sa amin, yung competition na dapat walang competition sa amin dalawa. So, even sa studies, di ba, for example, ako kasi ang characteristic ko, chill ako lalo sa pag-aaral, maglalaro lang ako. Si PNG, mag-aaral yan. Ang gusto niya mag-aral. Ako gusto ko maglaro na maglaro. Siya mag-aral na mag-aral. Okay? Ganun ang, ganun ang hobby, ewan ko kung hobby Hindi ba ko yun. kasi maintindihan kung paano siya naglalaro. Dahil may mga action figure siya. Minsan in-observe ko siya kung paano siya naglalaro. Parang lalaro niya, biglang mamamatay yung isa, tapos mabubuhay. Kami ni Lance, magkakaintindihan kami ni Lance. So parang di ko maintindihan, di ko magets kung paano na kukuha yung time. Parang for me, waste of time na maglalaban-laban yung action figures, tapos biglang mamamatay, mabubuhay, mamamatay, mabubuhay. Like, babasa lang ako ng libro. So yun siya, babasa ng libro, ako maglalaro. Yun yung difference namin. Ang katunayan nga niyan, siya yung top 1 sa school, ako top 2. Ang laging turo sa amin ni Mami, kapag merong nakatay sa akin or nakatalo sa akin sa top 2, ibig sabihin nun, tripling aral kami. Ayaw namin mangyari pareho yun. So, pag may nagtatay sa akin, parang gatekeeper siya. Oo, yun ang tagaharang. Oo, para di maagaw yung top 1 sa kanya, kailangan walang tatay sa akin. So kapag may nagtatay sa akin, tripling aral kami nun. Walang TV, talagang lang kami nun, radyo lang kami nun. Wala kaming gagawin kundi mag-aral. So ayaw namin mangyari kapatid yun na lalo na ako, hindi na ako makapaglaro nun kasi nga, bawal. So kaya bubutihan namin mag-aral. At yung competition sa amin at a young age, talagang yun na naturo sa amin ni mami at ni daddy. At may one time pa nga niyan, tatandaan ko, sabi ko, what if mag-aral kaya talaga ako, no? So nag-aral ako, natayan ko siya sa top 1. Wow! Natayan ko siya sa top 1. Alam mo, sabi ko sa kanya, picture, ako palaro-laro lang, ikaw aral ka ng aral, pero natayan ka. Tama naman. Alam mo, the next exam, ay grabe. Parang dalawa lang ata line of 9 niya. 99 pa. So, ganun siya. Galit na galit siya sa grade. Sabi ko, ay, hindi ko pala dapat, alam mo yung pinopoke yung bear. Dapat you don't poke the bear pala. No? Yep. Parang huwag mo gagalitin kasi grabe. So, ayun, medyo, fun. Pero di kami nag-away doon na. Hindi kami nag-away doon. Nag-aaral lang din talaga ako. Parang nabuhay sa kanya yung pagiging competitive niya kasi competitive si kapatid Ako naman, chill lang ako, tawang-tawa ako sa kanya nung ganun yung grades niya, tawang-tawa pa din ako. Sabi ko. So yun, at a young age, talagang competition hanggang ngayon, hanggang sa actually nung college namin may mga certain individual na tinatry na ipag-compete kaming dalawa with each other. Yeah. Imagine, iba kami ng course pero may mga certain individuals na tinatry na, mas magaling ka sa kapatid mo kasi accountants gumaganon. So ako, settled sa akin na kahit mas magaling sa akin yung kapatid ko, ano pa man yan, di ba? Mas maganda buhay niya, whatever it is, di ba? I will always support my brother kasi yun ang tinuro sa akin ng parents ko at yun ang pakaharap ng Panginoon. Yeah. Amen. Wala na akong masabi dun. Parang pero totoo, napakapagmahal na kapatid ito ni Pastor Nolan. At sa lahat po ng nakakapanood po dito, isa sa example na nakita ko sa kanya ay kahit magkaroon ako ng mga gamit, no? Ako yung bigyan ng gamit, hindi siya naiinggit. Wala talaga sa kanya yung jealousy, no? Sa amin dalawa, walang naging inggitan sa amin kahit nung bata pa kami. Makulit kami, yes, sobrang kulit. Halos sumusuko yung mga yaya namin
Yaya, kala Wow, mayaman. di Yaya! Kaya, Big time! hindi, kaya nga ako nag-quit yung mom ko sa Sa work. pag-work kasi yung mga katulong na lang, kasambahay, halos mag-quit dahil sa sobrang kulit talaga namin. Kasi pag nag-aaway kami, minsan nga tagtatadyakan kami, ganun yung ano namin, nag-aaway talaga. Eh ako, masakit magsalita. Siya naman, Hmm. masakit yung kamao, di ba? So, ganun yung pagkakaiba namin. Kaya ko siyang paiyakin kahit words ko lang, gano'n, di ba? Ako naman, mapaiyak niya pag ano na siya, pag nanakit na siya, gano'n. Pero ang nakita ko sa dynamics namin, ako yung unang binigyan ng cellphone. Hindi siya nainggit. Hmm. Walang inggit sa part niya. Kahit di ko siya pahiramin, basta settled siya dun sa mga action figures niya na nilalaro niya. Kontento siya. Tapos nung ako yung unang ako yung nagkaroon ng laptop sa amin, Yeah. nakikinig lang siya. Pero alam mo yung sa typical, pwede naman siya magselos sa bakit siya may laptop, ako wala. Pwede That's naman right. yung laptop shared property namin. Pero talagang laptop ko yun at kapag gagamit siya, nakapapaalam siya sa akin. Kapag ayoko na siya paggamitin or kailangan nang ipapatay niya talaga yun. So, ganun yung ano niya, wala sa kanya yung Yeah. jealousy o inggit. At kaya growing up, ang ganda talaga ng naging tandem namin. Siguro nga, yun nga, kasi nga, magiging magandang testimony din namin yun sa ministry. Kaya ganun yung nilagay sa puso namin ng Panginoon. Amen. And now, syempre ngayon, di ba, coming from there, we can jump off and hahabol tayo kasi February, the world celebrates its love month, di ba, as the world celebrates Valentine's Day. But that's what we're going to be talking about now. But we're going to be talking about the love that you guys have been trained on. Because if you think about it, when you were 6 years old, someone cared enough to share God's word to you guys. And that's where everything started. Kanina, pinag-uusapan niyo rin about the love of a brother. Galing, di ba? Kasi the way I'm hearing it, it's not perfect. Ang daming ups and downs. But you were able to encourage each other and you can lift each other up to the Lord. And so with your family, you mentioned kanina to your parents who were instrumental to where you are now. And now, you're having your own lives and soon your own families as well. So what do you think is the main reason of your foundation? Meaning, paano nakatulong yung mga pinagdaanan nyo into making you a man of your own to start putting up a family for the next generation? What are your thoughts there? Maybe let's start off with Pastor Norman. Ako pala yung magsisimula. Iniisip ko pala yung isasagot ko eh. Hindi, siguro, dun sa dynamics naming magkakapatid, and shout out din kay Doc Shane, no? Kaming tatlo, solid yung ginawa ng magulang namin sa amin, solid yung naging relasyon namin. In short, That's right. Ayaw ng mga magulang namin na kami magkakapatid, hindi kami close. So talagang magagalit ang mami namin pag hindi kami close magkakapatid. Kaya yun yung ginawa nila sa amin, yung bond namin magkakapatid. Kaya naman nandun sa heart namin lagi na kapag may yung maging defender ng bawat isa. Pero of course, pag may mali, hindi namin kinokondone yun, di ba? So, pagdating din sa amin kung ako, for example, kakasal kami ni Sister Jessica very soon, sa pagtataguyod namin ng family, sila din, di ba, kung nagtataguyod ng family, hopefully, di ba, magkaroon na rin sila. Yun din yung babaunin namin, yung kung paano kami naging close magkakapatid. Yeah. Given na merong conflicts, given na mag-aaway yan kasi may mga personality clashes, differences, Right. pero hindi magiging acceptable sa akin bilang magiging tatay, pag naging tatay ako, ang hindi magiging acceptable sa akin, pag yung mga anak ko ay hindi close sa isa't isa, or pag isa lang anak ko, for example, hindi magiging close sa amin, yun na hindi magiging acceptable sa akin. Magiging failure ako as a parent kapag yung mga anak ko o yung anak ko ay hindi close sa amin, hindi close sa mga kapatid niya. Ayun. So, Sister Jessica, muna ha, mga kapatid ang pinag-uusapan dito. Thanks, Pastor Norman. Pastor Nolan, what do you think? Kasi ikaw married ka na ngayon, di ba? And you're in the steps of making your own family. What do you think? How was your foundation helpful to making a godly family of your own? Siguro, ang maganda kasi, of course, isa sa mga tinuro sa atin yung lagi ka magko-consult sa pastor mo, ayan, kay Tatay Bishop, sa ating evangelist. Yun yung isa sa magandang ma-develop ng family, yung merong isa pang parang may tinitingnan kayo
na tao. That's Meron right. kayong nalalapit na tao, spiritual, for your spirituality. At para sa akin kasi, dahil sa kaming family, talaga since bata pa lang kami, Christian na kami, kahit yung lola ko, Christian din, talagang ay importante sa akin yung talagang word of God ang laging basis ng family, yung talagang foundation ng family. Katunayan nga niya sa bahay namin, pag kung nakapunta kayo sa bahay namin dati, no, meron yung mga verses eh. Sa bawat corners ng house namin, may mga verses doon. Kaya kami, nung bata pa lang kami, nakakapag-memorize kami ng mga verses. Sa bawat corner ng bahay namin, may mga memory verses na iniligay doon si Mami Sara. Parang, ang sabi niya nga doon, para ma-memorize namin yung mga verses na yun. Kaya nga, hanggang sa paglaki namin, andun yung mga verses sa amin. Talagang memorize namin by heart siya. Kaya kapag ako naging tatay na, soon, siguro, hindi ko pa ina-announce, hindi pa ina-announce. Hindi, wala pa. Pag naging tatay na ako ng mga anak namin, Sister Friendship, mga din yun, mga anak, yun din, ang i-impart ko, always the word of God. At ang kagandahan nun, meron silang titong pastor. Di ba? Ano si PNG na dati, nag-uusap kami ni kapatid, pag nagkaanak ako, sabi ko, i-spoil daw niya yung anak ko ng mga gifts, ganyan. Kasi mas malaki yung, mas malaki sweldo niya sa akin eh. So, i-spoil yung gifts. Pero tingin ko, hindi lang gifts nga nang spoil niya, kundi pati word of God. I-spoil niya. Tingin ko word of God na lang. Which is the most important. Yun naman yung pinaka-important. Kaya sa bawat pamilya na matataguyod, di ba, except the Lord build the house. Amen. Yun ang sabi ng Bible, Psalms 27. Di ba? Lahat yan vain kung hindi ang Panginoon ang nagtaguyod ng pamilya. Amen. And thank you for sharing that kasi the way that I'm hearing it, love is not just something that came out of nowhere, di ba? Parang sasabi niba, no, this is love and all, but this is deeply rooted still in God's word. And this is where we praise God for godly people around us, your parents, your spiritual parents, di ba, around you as well. And that's something that you're gonna be working on. And I'm really happy to know, both of you, blessing that your brother, together with Doc Shane as well, with your whole family, tas pastors pa kayo as well, and that's where the Lord is looking at. And I'm so excited personally to see how the Lord is gonna work in your own families soon. Dito na tayo sa next portion natin. So sabi nga natin, magkapatid, di ba? So parang hindi nga natin malaman sino you see who's who and parehas naman poging-pogi. So meron lang ako mga certain question. So you just have to tell us, sino to? Okay? It's either you, ikaw ba to, or yung kapatid mo, PNG, ganyan. Sige. Ganun lang, napakasimple lang ha. So again, a little bit of a disclaimer, whatever happens after this episode, that's not gonna be on, that's gonna be on us, but just for fun. Ready? Ready na guys? Sige, okay. Ito na ha. Sino sa inyong dalawa ang pinakamakwento? Ang hirap na pareho. Ang hirap din eh. Kasi after niya magkwento, ako na magkukwento. Tapos, tingin ko si PNG. Okay, si PNG. Agree ka ba doon, PNG? Siguro. Siya talaga. I think so. Okay. Yan, sa si PNG, di ba? Si PNG. Okay, ito na. Next question natin. Sino ang mas emotional? Si PNG din. Bakit mo naman nasabi? Chill lang siya eh. Chill lang ako eh. Hindi ako, mahirap ako paiyakin talaga na yung iyak. Hindi. Mahirap talaga. Pero siya, konting lang dyan, iyak yan eh. Gawin ko naman. Kung nag-away kami yan, siya ang iiyak. Ako hindi ako iiyak. Talaga lang ah. Pwede naman. Ito yan, si PNG mas emotional. PNG. Okay, ito na. Siyempre, sa magkapatid, hindi naman parating masaya, di ba? Para may mga nagtatalo din. Sino ang unang nagsosorry? Siya. Kailangan siya. Matigas kasi ito eh, matigas. Kailangan ako dito. Wait, pero emotional si PNG kanina, at least on that sense. Pero ang unang nagsosorry, si Pinols. Ako yan. Usually siya naman yung mali eh. Yung pala yun, okay. Diba? Hindi, pag alam kong ako yung mali, nagsisorry agad ako.
Hindi pa Pero hindi kadalasan agad. naman Sorry lang, nag-sorry ako. Pero hindi sorry agad. Sorry ako. Feeling ko dito kayo mag-aaway ngayon, Picture Jesse. Joke lang. Hindi, pero in fairness mula nung naging pastor si PNG, marami talaga nagbago. Mahirap mag-sorry si kapatid eh. Kasi alam mo yung pag nag-sorry siya, isa yun sa gusto ko kasi yung word na sorry. Kailangan sorry. Pero sabi niya, sorry, May letter T sa may dulo. T. So para sa akin, hindi ko natanggapin yun kasi hindi naman sorry. Di ba Kasi ang petty, gusto di niya, ba? kasi bakit may ang letter point T? of view, solid. Ganun, sabi ko. Kunyari sabi niya, kasi parang ang point of view ko, kunyari nasaktan sila or what, parang one word lang mawawala yung pain. So ang tingin ko, parang ang arte nyo naman. So sinandala ni Doc Shane. Kaya pag ano, kunyari mag-aaway bata, mag-sorry ka, ganyan. Okay, sorry. Lalos lang magagalit kasi hindi naman daw sorry yun kasi hindi naman yun yung word na sorry. Oo May nga. letter ulo. So ako, anong difference nun? Sabi ko, sige, sorry. Sabi ko, sige, sorry. Wala nang sakit. Hindi masakit. Ganun ko sila. Di ba? May words na rin. Words. So, ayun nga, nahirap siya mag-sorry. Pero nung naging pastor siya, talagang marami siyang binago sa buhay niya. Talagang, at least, Actually, sorry, yung memory. pinaka-challenge sa akin, forgiveness. Pero ang nagturo sa akin ng prinsipyo kung paano magpatawad, according to the Bible, ang ating evangelist, Freddy De Vega. Yan ang isa sa malaking tinuro niya sa akin kung paano magpatawad. Patawad. Hangaan si Bishop. Yan. Ayun. So at least you're in the process. But for this one, si Pinos ang madalas mag-sorry. Okay, game. Sino sa inyong dalawa ang kadalasang nalilate? Siya. Kasi ang tagal niya gumising eh. Kaya lagi akong nagagalit. Hindi na ako nalalate ngayon kasi may asawa na ako. Wow. Mahirap siya gumising. Okay. Ako sobrang bilis gumising kasi light sleeper ako. Siya naman, basta nakatulog siya. In fact, every day agony yung mornings ko dahil mag-a-alarm yan ng hindi para sa kanya, para sa akin. Okay. Mag-a-alarm siya para sa akin, para gigisingin ko siya. Oh, wow. Tapos yung mga alarm niya, sobrang nakakainis ng araw. May mga nagsasalita, may mga ng tunog ng giyera, may mga tunog ng minions, may mga nakakatakot na sound. Iba-iba, halo-halo. Tsaka yun, nakakonect sa speaker. So, hindi ako nagigising. Kasi pag nagising si kapatid, pag nagalit si kapatid, yun na, gising na ako nun. Parang may time talaga, kumuha na ako ng martilyo. Gusto kong martilyohin yung cellphone niya para lang wala na siyang magamit na cellphone. Pero yun, Okay. kaya siya nalilising. Hindi siya madaling magising. So yun pala, ganun pala yun. So good, at least may asawa na si Pinos. Someone's gonna wake him up already. Okay, Yes. sino sa inyo ang tingin nyo na favorite ni Mami Sarah? Ay, teka lang. Siya. Hindi. Siguro nice. at least for this year, kasi ako yung bagong kasal eh. Pero this year, siya na yung favorite kasi kakasal siya eh. Ganun, pating ko ganun yung mga. Hindi i-admit ni Mami Sarah, sabihin niya wala siyang favoritism. Pero si kapatid talaga. Pating ko si PNG na ngayon ang favorite niya. Pero nung lumaki na ako, sabi ko, nung nagtatrabaho na ako, babawiin ko lahat ng favoritism ng mga magulang ko. Kasi sabi nila, si Shane daw kay Daddy Boyet. Si kapatid kay Mami Sarah. Ako walang may favorite sa akin. Kaya nung nag-shower ako ng gift sa parents ko. Tapos pag binibigay ko yung mga gift ko sa kanila, sabi ko, sino favorite nyo? Ang sagot ni Mami, syempre ikaw. Napaka-competitive talaga, pati doon. Sabi ko sa'yo eh. Sige na, sige na, siya na favorite. Okay. Good. Okay. Ito, sino sa inyo, ito, pwedeng dalawa to, di ba? Sino na sa inyo ang na-friend zone? Ano pareho? Ano na friend zone daw? Baka mas madami ako. Yung mga tipong, I love you. you. Yan, so yun si PNG. Bilangin ko ba kung kailangan kay PNG? Hindi naman nga. Na friend zone ka? Meron yata, pero Meron. hindi naman si... Ewan ko. Ayaw naman. Sige nga, example, paano sinasabi itong friend zone? As in, sorry, friends lang tayo. Parang ganun. Hindi kasi sa akin yung friend zone, busted talaga yung sa akin. Oh, talaga? Ano pa? Share mo naman, PNG. Wag na.
Subscribe para makaalam tayo, di ba? If you want to know, please type amen, okay? Yes. So baka ikakasal ka na, mabawi pa, di ba? Wag Baka na lang natin. nanonood yung tita namin, si Tita Inday. Sabi niya, Okay. si Nolan kasi sakitin siya noon. Tita, wag mo na sabihin yun. Oh my bulgar. Oo, kaya siya Sikat lang. kaya yung sikat. attention lagi ka nasa kanya kasi nga lagi siyang may sakit. Yan. Sige na, parang okay. O sige, o sino to? Ito naman. Sino ang mas romantic? Palagi ko pareho po. Parehas. Magkaiba kami ng style. Pero O then, sige, yan ang pag-usapan natin. So let's go to Pinol's first. So what is Pinol's style of Mr. Pinol? So parang Mr. Suave. i-describe yung style niya. Ako, baka Oo. magkamali akong style sa'yo. Ano Yung siya style eh, di ba sabi niya parehas? Kasi Yeah. yan. Oo. ang nakita ko sa kanya, pag nai-in love siya, talagang nagkakaroon siya ng mga songs sa isip niya. Songs, wow. Oo, nagko-compose siya ng songs, and gustong-gusto ko yon kapag siya, inspired siya ng gumawa ng songs. Kasi magaling siyang composer, lalo na pag in love siya. Talaga? So anong song Pinols ang sabi mo daming songs na, di ba, when you were in love. So what is that one song that you dedicate to Friendship? Na parang para lang sa ito, babe. I don't know how to call each other, di ba? So like what song is that? May, nung song nung engagement, yun yung kinanta ko pa sa kanya. Yung The Reason, yun yung ano. Sige nga, ano yung one line doon? Kailangan may kanta. Ano yung one line doon? This is Logi talaga ako dito. Sige, You're the reason why I sing, the reason for everything. Make my life so sweet and be my queen. So will you marry me? So, yun yung... Gusto ko yung husky voice, ha? Parang, di ba? Okay. I like that. Oh, let's go naman to PNG. Sabi niya para sa Pinos, like tell us, paano romantic si PNG? Like in what way? Mr. Spotbell. Sige, batid, bukod sa ma-right siya, isa sa mga nakita ko kasi medyo may, ano din siya, mabigay siya ng gifts eh. So, Okay. kumbaga ang pinaka nakita ko sa kanya yung effort ba. So, hindi ko pwede sabihin yata yung mga ganun ba. Wag na. Bigay mo example. Wag tayo magbigay ng example. Basta ma-effort siya pagdating sa panliligaw, sa during ng yung courtship, yung courtship era nila ni Sister Jessica. So, ma-effort talaga. Patunayan nga niyan. Talagang ang issue is money eh. Pero sa kanya talaga, dahil ito ay mahal niya, kahit magkano pa yan, sige, bigay. So, I think ganun si kapatid. Galing, ano? Kasi like, everything is gonna be out there. So, kanina, kumanta si Pinols. Siyempre, PNG, di ba? Kasi meron siya kanta dedicated para kay Friendship. Na alam mo na mangyayari next. Ikaw lang tatanungin ko, what will be that song that you're gonna be dedicating to Jessica? And share sa sample line there, di ba? Na talaga Nakabahan tuloy ako. Yung una naming dinuet is yung When God Made You. Well, very memorable siya sa akin. Tapos na-realize ko nga talaga, yung road na dinaanan namin ni Jessica, hindi siya madali. At bago kami, kumbaga, binigay ng Panginoon sa isa't isa. So maybe that song po. Sample naman, yung line na parang, wow, out of the lines there. Di ba? Ano ba magkakaroon sa lyrics? Pinos ba dapat ganun? Para fair. Yeah, sige, go. Sige nga. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would be, because He made all my dreams come true. When God made you, you must have been thinking about me. Oh, kaya di ba papayag, Teacher Jessie? Ano naman yung kanta mo kay Ate Lian? Ikaw naman. What would be your song What for would be your Ate song? Lian? No, dapat sa inyo lang yan. This is not about me, guys. This is about you. But anyway, if you would like to hear Preacher Jesse's song for Ate Lian, please type
Yes, di ba? Yes nga, dapat capital letters bibilangin namin. Parang umiinit dito. But anyway, guys, but later yon, di ba? Kasi this is not that. But anyway, nakakatawa, no? Kasi you guys are, the way that I'm seeing, na even the journey is not perfect, you still, there's that love. And it's not just any love, di ba? But it's something that God puts in your heart. Encouraged with the people and deeply rooted, as mentioned earlier, in God's word. Now, we'd love to get this conversation going over and over at bitin ng isang oras. But before we let you go, I'm seeing a lot of people saying no. Anyway, we'll do the next episode. So, Parang, dapat natin pagbigyan mo sila, Preacher Jesse, ang dami, nag-yes sila. Siguro kahit one syllable lang. One syllable. Nag-isip ko siya ng song. Okay. Anyway, parang sige, ayoko na, parang may mental block na ako, parang okay. Parang ito choppy. Sabi natin yan, ayaw kayo pagbigyan. Anyway, gusto lang natin, oh no, pag si Lian na yung nagsabi, patay tayo. Sige na nga, pinilit nyo ako masyado eh. Mahirap. Wala, ayaw naman. I wanna hear it. Sige na mo. Anyway, sige, wala naman. Ayan, anyway. Uy, lokohan na to, no? Anyway, before we before we go on, diba? Before we let you guys off, both Pastor Norman and Pastor Nolan, we do appreciate your time. What's your final challenge to the people who's listening to us in the terms of love, in the terms of, kasi like nowadays, modern love is different. Talagang it's really twisting what God puts us there, but coming from you guys, it's not. So kumbaga, the traditional biblical love that we know is still what it is now, and that is true in your life. So maybe let's go for Pastor Pinos first. Any final challenge that you wanna share to our listeners now? Then we'll go to PNG after. Since love yung talagang pinaka-topic, at least ngayon, brotherly love, no? Sa church, yun ang lagi nating isipin yung brotherly love, di ba? Lahat may weaknesses, lahat may strengths, lahat magkakamali dahil tayo ay tao lang, no? Hindi naman tayo perfect, pero we have a perfect God. And meron tayong perfect, di ba, word of God. At I think, di ba, yun lagi dapat yung nasa isipan natin na whatever happens, di ba, pag tayo namatay or ma-rapture man, sa langit magkakasama tayong lahat eh. Great. That's the greatest love di ba, na yung mahal natin yung kapwa natin, di ba, mananampalataya. At lalo na kung yung kapwa mananampalataya mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, diba? Mas lalo mo silang mahalin. Kasi nga, this life will end. Pero after this, di ba, pag tayo nasa langit, kasama na ng Panginoon, di ba, mahabang panahon, magmamahalan tayong lahat. So maganda yung practice natin ngayon. Yun yung masasabi ko. Thank you very much, Pinos. And nako, sinabi na ni Lian, bago po tayo punta kay PNG, sinabi ni Lian, kumanta po ako sa parang, paano kaya yan? Ni Pastor Bong, baka pwede i-post yung sinabi ni Pastor Bong, Preacher Jesse. May nakalagay eh. May Nako, sinabi... sige, okay. Ako, dude, ginawa na akong bira para sa... Okay, sige, no, just to share that before we go to PNG. Wow, parang handa, no? Pinulat ko muna yung lyrics kasi syempre para handa. Kasi nakakaya naman sa inyo, di ba? Yeah, so, yun, go. Okay, ready na kayo, guys? Nagantay talaga. Okay. Ito na, promise, ready na to, di ba? Okay. Then kumantay, I will be here. Ready na, in a pitch of C and a half. C and a half. Okay, ready? Tomorrow morning, if you wake up, and the sun does not appear. Ready na kayo kasunod, ha? I will be here. Yeah! Woo! It's hot out Ladies and here. gentlemen, Brother Jesse did not let us down. Nakakaya. Kasi if Lian said na ayoko na masira yung gabi namin. So, we'll... Shout out pala kay Kuya JJ, kay Kuya Jeremy Samson. Yan, Ayan, so Kuya JJ. Wow! Di ba? Parang yung tunog, wow! Parang ganun. Anyway, sige po, thank you very much. Let's go to PNG. Any final thoughts to our listeners now?
I would like to thank this ministry, no, for the platform na binigay niyo sa amin para maipakita din. This is something strange. Hindi pa namin nagawa to na may nag-interview about sa amin pong magkapatid. This is something new, no? And maganda po siya na maituro po lalo na sa mga kabataan natin, sa mga magulang. Kumbaga, ano siya pwede siyang ituro sa buong family. Lagi titatandaan yung sinasabi ng Bible sa Psalm 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell That's right. together in unity. So yung pinakamagandang manifestation ng love among brethren is yung makita sa atin yung unity. At That's kapag right. tayo po ay united bilang magkakapatid, whether in the family yan, magkakapatid sa Panginoon, inside the church, no? Lagi tatandaan na ano yan, pleasing yan sa harapan ng Panginoon. Kasi unity is something na hindi basta-basta na-achieve. Napakahirap i-achieve ng unity. It takes years, dynamics, harmony, personalities. Ang daming kailangang i-consider, no? Kaya kapag na-achieve yung unity among brethren sa family, sa church, bilang magkakapatid, pleasing yan sa harapan ng Panginoon, precious yan sa harapan ng Panginoon, and productive yan. Productive yung pagkakaroon ng unity. It will really bring something, di ba, to the relationship. Talaga may ma-achieve ng mga goals. Kaya nga even sa church, di ba, si Pastor Nolan, nilagay siya ng Panginoon sa children ministry. That's right. Ako, before, nilagay ako ng Panginoon sa youth ministry. So, nagkakaroon ngayon ng transition from bata, natuturuan, pagdating sa pagiging kabataan naman ng batang lumaki from sa training ng children ministry under Pastor Nolan, sa akin namang pinapasa. So, nagiging responsibility ko naman siya. Maganda po yung ganun po na, ang ibig sabihin po, may magandang nakikita po na united, especially in the ministry. Lalo na kung magkapatid kayo na pareho nagsiserve sa Panginoon, sana isa sa mga tandem nyo sa ministry, yung pamilya nyo. Yung mama nyo, yung papa nyo, yung mga kapatid nyo, sana lahat kayo tandem partners in the ministry. Kasi again, sabi ng Bible, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. At hindi na tapos doon, in unity. Unity. So, yun na po. Yun na po ang aking magiging message sa ating pong lahat. Amen. So thank you very much once again, Pastor Norman and Pastor Nolan, for sharing us your time. And before we really end this episode, can I request si Pastor Norman to please close us in a word of prayer? Bago po ako mag-pray, gusto ko lang po i-shoutout yung mga precious rubies ng Living Water Baptist Church. Nanood po sila. And of course, nandito din po si Ninong Pastor Poy. Mamaya may feasting po siya, pero nagbigay siya ng time din na manood din po. No? So sa lahat po ng mga nandito po na nanood po, thank you very much for joining us. Teka lang, shoutout natin kasi shoutout ko yung aking asawa, aking napakagandang asawa, Sister Franchette. Shoutout ko muna lahat ng mga young people din na nanood din from Living Water Baptist Church. There you go. Of course, yung mga soul winners natin ngayon, yung mga adults natin, and of course, shoutout ko din yung aking pinakamamahal na si Sister Jessica, my bride-to-be, at ang kanyang buong pamilya, ang Samson family. Mag-anniversary sila tomorrow, kaya very busy yan. Pero right. That's right. Sila. Ma'am Merdy Mabalot nandito rin po, at saka yan, everybody. So I think po tayo. Let's pray. Go ahead. Okay, let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this ministry. Thank you, Lord, sa Zion Bible Baptist Church, for this platform, oh God, and sa panguna po ni Pastor Bong Bernales, and of course, si Preacher Jesse Bernales, at pakikipagtulungan din ni Ate Lian. Salamat, Panginoon, at nabigyan kami ng opportunity to share our testimony. At naman, Panginoon, ay naging beneficial po ito, Panginoon, in this kind of format. Our experiences, yung mga word, Panginoon, nang gagaling po sa inyong salita, ay sana po ay nakapagbigay din po ng aral po, especially sa lahat ng nakapanood at makakapanood po nito. At Panginoon, ang aming pong desire na sana po ang bawat po relasyon, sana po sa church, ay lagi po maging maayos, maging close, maging sweet, Panginoon. At ang center po talaga ay ang Panginoong Hesus, Christ-centered relationship, Panginoon. Ang mga families, ang church, Panginoon, maging Christ-centered talaga palagi. At Panginoon, thank you again for the blessings na binibigyan po sa amin. Na Panginoon, ay pagpalaan niyo pa po, Panginoon, ang ministeryo po na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. So once again, thank you very much, PNGs. Let me put it there. And of course, to every viewers who dropped by kanina, who even stayed up to this point, maraming salamat. And thank you all for joining us today. Stay tuned for our next episode together. Let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited, all in Sign and Air. Have a great day, everyone. Pastor Norman, Pastor Nolan, maraming salamat. Bye-bye. Bye!